Dog Star segment of Dog TV, brought to you by Pet Express. Hi, I'm Jopay Pagat. This is Chloe, Clercy, and Cassie. And you're watching Dog TV. Dati pa akong sex bomb girl. Sa singers ako na pwesto. Dati dancer dun sa pinaka-original ako. Kasabayan ko sa La Rochelle. After 10 years, nag-stop na akong mag-sex bomb kasi naisipan kong mag-business. Yun nga, naisip ko na magtayo ng pet shop. Ito yung naging career ko na ngayon na talagang happy naman ako. Happy naman ako kasi ang dami-dami kong aso, tapos ang dami ko rin napapasayang tao kasi pag bumibili sila ng aso sa akin, ang feedback ang bait-bait daw, hindi daw makulit, hindi daw nginangat-ngat yung tsinelas nila, gano'n. Meron kami nakita yung breeder. 3 yung beagle niya, puro babae. Balak talaga namin isa lang yung bilhin. Sabi ko, kawawa naman yung dalawa, may iwan. Sabi ko, ganyan. Hindi, isa lang, sabi sa akin ni Joshua. Wala rin. Ako rin nasunod. 3 yung binili ko. 3 beagle yung binili ko. Binili namin ni Joshua. 3 babae. Bali, sila yung Charlie's Angel ng buhay ko. Yung pangalan ng 3, yun yung pangalan nila. So, hanggang sa lumaki na ng lumaki, edi masaya, ganyan na. Hanggang sa nadagdagan na siya. Binigyan ako ng aso, galing doon sa taping namin. Crossbreed siya ng Labrador tsaka ng Askal. So, pero pag tinignan mo, mukha siyang Labrador ngayon. Tapos, ayun na, nagkaroon na ako ng 2 Chihuahua, 1 Poodle. So, eto na, dumami na siya. May Pomeranian na ako. Hindi ko na siya nakontrol. Sa sobrang love na love ko ang aso na parang pag bumibili ka ng dog food, para ka na rin bumibili isang sakong bigas. Para akong may anak sa sobrang dami nila. Na-realize ko na dumami yung aso ko na parang hindi pala practical na bakit may namatay, may kapalit, ganon. Sana kung 3 lang yan, okay lang eh. Hanggang 3 lang yung limitation mo doon sa aso. Kaso pag umabot ka na ng 16 to 25 dogs na, puppies or whatever, hindi na siya ganun kasaya kasi nga, ang bigat na sa bulsa, yung dog food niya, makulit na, andyan yung nasisira na yung couch mo, iihiyan nila kung saan-saan, magulo na. May nawalang aso. Sa pangalawang pagkakataon, huwag mo nang hayaang mawala yun sa'yo. Kung hanggat maaari, dadala mo agad siya sa clinic, gumastos ka ng malaki, mabuhay lang, gawin mo. Diba? Kesa naman, sabi nga nila, hayaan mo nang mamatay, bili na lang tayong bago. Sa akin parang, mas gusto kong buhayan, mamatay o mabuhay yan. At least ginawa ko yung part ko as a mother ng mga aso ko, diba? Hindi kasi yung iba, hayaan mo nang mamatay, wala na talaga eh. Wala na, kesa lumaki yung bill natin, bili na lang tayo ng aso. Oo, tama naman yun eh. Kaso syempre parang tao din yan. Parang may buhay din yung mga yan eh. Baga parang, wag mo nang hayaan na mamatay na lang. At least ginawa mo yung part mo, gumastos ka, magkano yan, ginawa mo yung part mo. Sabi nga nila, pag breeder ka, pag nanganak, wag mo lalaruin yung aso. Dahil kapag nilaro mo yun, mahirapan kang ibenta. Talaga. Ako kasi malambot yung puso ko eh. Meron dito, Shih Tzu, binenta sa akin. Isang araw lang, pinaliguan ko siya, nilagay ko sa kama ko, magkatabi kami, kinabukasan kinuha siya. Sakit-sakit sa loob. Like ito, dapat bibenta to eh. Inapamahan na sa akin. Ayoko na. Gusto talaga pag iiyakan ko talaga. Hindi ko na talaga mabenta. Masakit sa akin yun na nagbebenta. Etong pet shop ko, ginawa ko to para yung mga tao maging happy. Ginagawa ko, nagba-vitamins talaga sila. Bigyan natin ng tamang vitamins, tamang pakain sa aso, tamang alaga din. Kasi ang aso na-stress yan kapag hindi mo siya inaalagaan. Kunwari, dinededma mo siya. Parang yung puso nila maliit lang kasi eh. So, pag na-stress sila, magkakasakit sila, andyan may papasok lahat ng sakit sa kanila, di ba? Gawin na nila yung best nila, painumin nila ng vitamins ngayon, like yung sinabi ko kanina, tapos tamang pagkain, pasyal-pasyal nila. Sabi nga nila, pag basa-basa daw dito, may sipon. Hindi, walang sipon yun.
Pag dry ang ilong ng aso mo, may sipon yun. Tapos yung parang inuubo-ubo sila. Sabi niya parang hinihika, hindi, ubo yun. Kunwari yung aso may sakit, ilayo na lang yung ibang aso may sakit. Ilayo mo siya talaga. Spoiled nyo na sila. Yun na yun. Tapos huwag nyo na lang sasaktan yung aso nyo na kulang na lang mamatay. Diba? Kung nagsasalita lang yan, sabihin niya, salbahe ka, bad ka, gagananin ka. So, pamilya mo na rin yan eh, di ba? Kasama yan. Kulang na lang kumain yan sa tabi ng table nyo. Bigay nyo na yung kahit mumurahin ng konting luho ng aso nyo. Kasi pag nawala yan sa inyo, masakit sa dibdib talaga. Pag namatay yan, masakit sa puso talaga yan. Bigay mo yung best mo dun sa alaga mo. Kung ikaw nga nagbibigay ka ng best sa work mo, sa loved ones mo, sa aso, ganun din gawin mo. 100%. Kaya 101%, parang ganun. 101%. Ibigay mo sa kanila. Hi, I'm Japay Pagya. This is MM, and you're watching Dog TV! Dog Star segment of Dog TV was brought to you by Pet Express.